Nang makulong ang isang walang kapatawarang bully sa katawan ng kanyang biktima, wala siyang magawa kundi ang pumalit sa kanya at tiisin ang sarili niyang pambubuli. Si Kim Jin-woo ay naghahanda para sa kanyang ikatlong pagsubok sa college entrance exam. Para kumita ng pera, tumanggap siya ng part-time job na nagsusuot ng katawa-tawang mascot costume, pero isang grupo ng mga delinkwenteng high school ang nagpasyang pagtripan siya. Nais ni Kim Jin-woo na gamitin ang pagiging matanda niya para turuan sila ng leksyon, pero sa sandaling bumuka ang bibig niya, nagsimula siyang mautal. Sinipa siya ng malakas ng mga delinkwente. Inasar siya, sinabing malamang pati ang inner monologue niya ay nauutal din. Nauutal si Kim Jin-woo dahil sa mga gagong tulad nila. Hindi siya naniniwalang mananatiling arogante ang mga gagong ito magpakailanman. Madalas na pinapangarap ni Kim Jin-woo na makapagtapos ang mga delinkwenteng ito at magtrabaho sa ilalim niya. Sa pagkakataong ito, isinusumpa niyang papasa siya sa college exam, makakakuha ng trabaho, at pahihirapan ng walang awa ang mga salot na iyon, lalo na ang mga gagong sumira sa buhay ni Kim Jin-woo. Gusto niyang mamuhay sila na parang mga pulubi. Ang pinaka-nakakadiri sa lahat ay ang demonyong si Jang Eun-chul. Sisiguraduhin ni Kim Jin-lee na magdurusa siya ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay muling nagpakita si Jang Eun-chul. Tinanong niya kung si Kim Jin-lee ang part-timer ngayon. Nang tingnan ni Kim Jin-lee ang business card sa kanyang kamay, saka lang niya napagtanto na si Jang Eun-chul ay naging CEO na ng isang tindahan ng telepono. Ang mga delinkwenteng kasama niya dati ay lahat dumating para batiin siya. Ang mga basagulerong iyon noon ay nakakagulat na maayos na ang buhay ngayon. Ayaw maniwala ni Kim Jin-woo sa katotohanan ito. Akala niya sasayangin lang ng mga gagong iyon ang buhay nila sa pagmumotor ng mga ninakaw na motorsiklo pagkatapos ng graduation. Pero ngayon, hindi lang si Jang Eun-chul, bumili pa siya ng imported na kotse. Sa sandaling ito, may nakakilala sa taong nasa malayo, si Kim Jin-woo. Ito ang palayaw na nakuha ni Kim Ji-woo dahil sa kanyang pagiging utal. Pagkatapos kunin ang kanyang sahod, ang gusto lang niya ay makatakas agad sa lugar na ito. Pero masiglang binati ni Jang Eun-chul si Kim Jin-woo. Umiti siya at humingi ng tawad para sa kanyang pagiging isip bata noon. At ngayon, napilitan si Kim Ji-woo na tanggapin ang paghingi ng tawad ni Jang Eun-chul. Tapos, bukas palad na sinabi ni Jang Eun-chul na bayaran na kita sa sahod mo. Ito ay dagdag na tip. Tiningnan ni Kim Ji-woo ang makisig na anyo ni Jang Eun-chul, tapos ang sarili niyang mga kamay na kalyo dahil sa part-time work. Talagang hindi niya matanggap ang perang ito. Muling nautal si Kim Jin-woo habang nagsasalita. Hinihiling niyang humingi ng tawad ng taos puso si Jang Eun-chul. Dahil sa kanila kaya ganito kasakit ang buhay ni Kim Jin-woo, pati pananalita niya ay utal na. Pero patuloy lang sa pagngiti si Jang Eun-chul. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Ang babaw mo. Alam mo ba? Matapos abutan si Kim Jo-jo ng isa pang pera, muling humingi ng tawad si Jang Eun-chul, kahit wala siyang maalala sa nangyari dati. Nang marinig ito, lalong nag-alab ang galit ni Kim Jo. Nauutal siyang tumakbo palayo habang sumisigaw, ayoko ng pera mo. Nagmamadaling pinigilan ni Jang Eun-chul si Kim Jo-jo dahil walang daan sa unahan. Nasa 3rd floor sila. Habang bumabagsak si Kim Jo, galit na galit siya. Kahit ngayon, ganoon pa rin pautal na binibigkas ng gagong iyon ang pangalan niya. Ganito na lang ba siya mamamatay sa walang kwentang paraan? At sa mismong harapan ni Jang Eun-chul, ang taong pinakakinamumuhian niya, isinumpa siya ni Kim Jo. Kung maibabalik lang ang lahat sa simula, ipaparanas ni Kim Jo Noo ang lahat ng sakit na tiniis niya pabalik kay Jang Eun-chul. Kahit sa kamatayan, isusumpa niya si Jang Eun-chul. Nang magising muli si Kim Jo Noo, tulalang-tulala siya. Pabulong siyang nagmura habang nagtataka kung nasaan siya. Mukha itong classroom ng high school, pero nasa tindahan lang siya ng telepono kanina. Isang delinkwente sa malapit ang nangasar, so, hihimatayin ka pala kapag tinamaan lang sa sentido. Iniisip pa rin ni Kim Jin-woo na nananaginip siya. Nainis, sinampal niya ang delinkwente, tapos sinuntok siya ng malakas pabalik. Nagulat si Kim Jin-woo. Bakit masakit? Hindi kaya ito panaginip? Bumalik ba talaga siya sa kanyang sophomore year sa high school? Tapos may lumitaw na pamilyar na boses. Tinanong ni Jang Eun-chul kung nababaliw na ba si Kim Jin-woo. Nang makita ito, tuluyang natigilan si Kim Jin-woo. Habang tinitingnan ang blonde na gago sa harap niya, hindi siya makapaniwala. Dahil ngayon, ang nasa loob ng katawan ni Kim Jin-woo ay si Jang Eun-chul pala. Dahil sa takot, agad siyang lumingon sa salamin. Saka lang napagtanto ni Jang Eun-chul na naging si Kim Jin-woo na siya. Naglakbay siya pabalik sa nakaraan at nakatagpo ng isang napakasamang gago. Ang punto ay, ang gagong ito ay ang kanyang sarili sa nakaraan. Napakasaya ng high school life para kay Jang Eun-chul dahil kaya niyang bulihin ang mga tangang iyon ng walang pag-aalinlangan. Basta't marunong kang makipag-away, rerespetuhin ka ng lahat. Ito ang pakiramdam na hindi kailanman maiintindihan ng mga talunan. Naniniwala si Jang Eun-chul na baliw ang mga taong naghahanda para sa hinaharap. Sapat na ang kapangyarihang meron siya ngayon para maging masaya. Para mapanatiling ligtas ang kanyang katayuan, nagsanay pa si Jang Eun-chul sa mixed martial arts. Pinupuri siya ng ibang mga delinkwente, sinasabing pwede siyang maging professional fighter,
pero madalas siyang pinapagalitan ng mga matatanda. Sabi nila, ang mga taong tulad ni Zhang Anshul ay magkakaroon ng miserableng buhay pagkatapos ng graduation. Kaya medyo nag-alala si Zhang Anshul noong una, pero ang talento niya sa pambubugbog ng tao ang nagdala sa kanya para maging professional wrestler pagkatapos mismo ng graduation. Tapos, ginamit niya ang kanyang contract money para magbukas ng tindahan bilang side business. Madalas niyang iniisip kung gaano nakasuccessful ang mga kaklase niyang nag-aral ng mabuti ngayon, pero ang mga talunan ay talunan pa rin sa huli. Tingnan mo si Kim Ji-junwo halimbawa. Narinig ni Zhang Anshul na pangatlong beses na niyang kinukuha ang college exam. Nakakaawa. Pero si Zhang Anshul, na laging panalo sa buhay, ngayon ay ganap na baliktad ang pagkatao. Hindi niya maintindihan kung bakit binubugbog siya ng kanyang dating sarili, at kung bakit siya nakulong 3 taon sa nakaraan sa katawan ng talunang dati niyang binubuli. Ang lalaking dati sumisipsip lang kay Zhang Anshul ay ginagamit na ngayon ang parehong mga teknike na ginamit nila sa mga talunan para atakihin siya. Pinaalalahanan ni Zhang Anshul ang kanyang alipores sa gilid, mali ang pagkakagawa mo ng armbar. Kailangan mong pilipitin ang braso ng mas malakas. Namimilipit sa sakit si Zhang Anshul sa sahig. Nang makitang gagamitan na siya ng rear neck choke ng mga gagong iyon, hindi na nakatiis ang mga kamao niya. Gusto niyang bugbugin sila ng husto. Kumpiyansa si Zhang Anshul na kaya niyang durugin ang kanyang dating sarili na walang totoong karanasan sa laban. Pero isang boses ang nagpaalala sa kanya, kung bibitawan mo ang suntok na yan, baka pagsisihan mo. Hindi mo ba gustong bumalik sa sarili mong katawan? Nagtataka pa rin si Zhang Anshul kung sino ang nagsasalita nang sinimula ng blonde na si Zhang Anshul ang rear neck choke. Bigla niyang nilock ang leg ni Zhang Anshul at hinigpitan ng husto. Sa tamang posisyon, mawawalan ka ng malay sa loob ng mga 5 segundo. Galit na galit si Zhang Yunchul. Gusto bang mamatay ng batang ito? Alam niyang nagpa-practice na ng rear neck choke ang dati niyang sarili, pero ngayon ay nagkukunwaring unang beses niya itong ginagawa. Dahil sa standard na teknike, nawalan talaga ng malay si Zhang Yunchul sa loob ng 5 segundo. Sinabi ni Kim Jin-woo na pahihirapan niya ito tulad ng dinanas niya. Ngayon tinanong niya si Kang Anchiol, ano ang pakiramdam na maging ang talunan na dati mong binubuli? Doon lang napagtanto ni Zhang Anchiol na ang boses ay kay Kim Ji-jinwoo. Hinihiling niyang malaman kung bakit ito ginagawa sa kanya ni Kim Ji-woo. Nang marinig ito, humagalpak sa tawa si Kim Ji-woo. Hindi rin niya alam kung bakit ganoon ang trato sa kanya ni Zhang Yunchul noon. Nambubuli dahil matangkad ka, nambubuli dahil malakas ka. Tanong ni Kim Ji-woo, Zhang Yunchul, sa tingin mo ba isa kang ganap na gago noong nambubuli ka? Ito ang sumpa ni Kim Ji-woo sa kanya. Ngayon, siya naman ang manonood habang binubuli ng lahat si Zhang Yunchul. Pinagpawisan ng malamig si Zhang Yunchul. Sinubukan niyang maging palakaibigan, sinasabing, aalagaan kitang mabuti pagbalik ko. Pwede mo bang alisin ang sumpa? Siyempre, sasabihin sa kanya ni Kim Jin-woo kung paano sirain ang sumpa. Tutal, kailangan mo ng pag-asa para maramdaman ang tunay na kawalan ng pag-asa. Gusto niyang makitang nagpupumilit ng husto si Zhang Yunchul. May 2 kondisyon para masira ang sumpa. Ang unang kondisyon ay pigilan ang mga malagim na pangyayari sa buhay na maganap. Nagbago ang buhay ni Kim Jin-woo dahil sa mga gagong tulad ni Zhang Yunchul. Maging ang kanyang pagsasalita ay naging pautal-utal. Walang isang araw na hindi niya gustong mamatay, pero may 4 na pangunahing pangyayari na hinding-hindi niya malilimutan. Hinihiling ni Kim Jin-woo kay Zhang Yunchul, dapat may natatandaan ka kahit isa. Di ba? Mabilis na humingi ng tawad si Zhang Yunchul at sinabing, syempre, naaalala niya. Pagkatapos ay natahimik siya dahil wala talagang matandaan si Zhang Yunchul na mga pangyayari. Araw-araw niyang binubuli si Kim Jong-un. Paano niya malalaman ang pagkakaiba ng mga yon? Biglang napagtanto ni Zhang Yunchul na marahil ito ay noong binuli nila ng mga kaibigan niya si Kim Jong-un nang magkakasama. Mga maliliit na bagay na ganyan. Kahit medyo naawa siya sa kanyang nakaraang sarili, kailangan lang niyang bugbugin sila hanggang sa hindi na sila makapagsalita. Pero binalaan siya ni Kim Jong-un, ang gawain ay personal na pigilan ang mga pangyayaring iyon. Kung bubugbugin mo sila muna, hindi na mangyayari ang mga malagim na pangyayari mamaya, pagtutol ni Zhang Anchiol. Kaya hahayaan ko lang silang bugbugin ako. Walang pakialam si Kim Jong Anchul sa mga maliliit na bagay na yon. Binalaan niya si Zhang Anchul na kung basta-basta niyang babaguhin ang kasaysayan, maaaring hindi mangyari ang mga malagim na pangyayari. Kaya maaari lang siyang subukang makialam sa maliliit na bagay para baguhin ang sitwasyon. Tungkol naman sa isa pang kondisyon para masira ang sumpa, ito ay ang pagbabago ng dating gagong si Zhang Anchul. Sa pag-isip nito, hindi mapigilan ni Kim Ji-nu na humalakhak ng malakas. Sinabihan niya si Zhang Anchiol na subukan ito gamit ang katawan ng talunang ito. Sa ngayon, nasa oras ng paghahanda bago ang klase ang silid-aralan. Muling nagising, nagmura si Kim Ji-nu. Dahil sa lintik na rear neck choke na yon, nakatulugan niya ang tanghalian. Wala siyang ideya kung ano ang 4 na malagim na pangyayari. Dahil sa tunog ng paghampas niya sa kanyang desk, napalingon ang mga kaklase. Ang kaibigan ni Kim Ji-nu na si Im Seogi ay pinaalalahanan siyang manahimik. Lumingon siya at nagulat sa kakaibang hitsura ni Im Seogi.
Lumalabas na nilagyan ni Jiang Ancheol ng password lock ang kanyang salamin gamit ang sarili niyang kaarawan. Hindi inakala ni Kim Jong-un na may ginawa siyang ganito. Kahit nakakatawa, tinulungan pa rin niya si Im Seogi na buksan muna ito. Pero sinabihan pa rin ni Im Seogi si Kim Jong-un na manahimik. Tutal, magiging kakilakilabot kung magising si Jiang Ancheol. Doon lang naalala ni Kim Jong-un na sinabi niya dati na kapag natutulog siya, ang unang 3 hanay lang ang maaaring mag-ingay, kaya walang sinuman sa mga huling hanay ang naglakas loob na gumawa ng ingay. Araw-araw siyang natutulog at tuluyan na niyang nakalimutan ito. Sa sandaling ito, sinabi ng gurong pumasok sa silid-aralan sa lahat na ilabas ang kanilang mga libro, ngunit bigla niyang napansin na may natutulog pa sa huling hanay. Kaya hiniling ng guro sa mga estudyante sa harap na gisingin siya. Agad na napunta ang tingin ng buong klase kay Kim Jin-woo. Hindi niya maiwasang malito. Gigisingin lang naman ang natutulog, tawagin lang siya. Walang mahirap doon. Nang makita ito, agad na nagulat at natakot ang ibang mga estudyante. Hindi maintindihan ni Kim Jin-woo kung ano ang dapat ikapag-atubili. Isa lang siyang lalaki na natutulog sa klase. Sa sumunod na segundo, si Jiang Ancheol, na nagising sa gulat, ay tumingala ng may nakamamatay na tingin. Nagulat si Kim Seogi. Kim Jin-woo, anong ginagawa mo? Humingi ka agad ng tawad kay Jiang Ancheol. Pero biglang napagtanto ni Jiang An na may mali dahil walang nangyayari sa ngayon. Agad itong naisip ng kanyang matalinong utak. Anong nangyayari? Hindi inasahan ni Jiang Ancheol na maglalakas loob si Kim Jin-woo na saktan siya, kaya marahil iniisip niyang nananaginip siya. Gayunpaman, dahil ang petsa ngayon ay ika-17, tinawag ng guro ang estudyante bilang 17 para sagutan ang isang problema. Agad na nakaramdam ng gulo ang ibang mga estudyante dahil ang estudyante bilang 17 ay si Jiang Yun-chul. Kung hindi niya masasagot ng tama ang tanong ng guro, papaluin siya. Natatakot na si Im Se-ji para sa break time dahil tiyak na sa kanila ibubunto ni Jiang Yun-chul ang galit niya. Ngunit sa sandaling ito, mabilis na naglakad si Kim Jo-woo papunta sa plataporma. Nagulat si Im Se-ji. Ano na namang ginagawa niya? Muling gumana ang kanyang matalinong utak. Bigla niyang napagtanto na gustong saluhin ni Kim Jo-woo ang palo para kay Jiang Yun-chul para mapatawad. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi pa sanay si Kim Jong-un sa pangalang ito. Nang marinig ang 3 pantig na Jiang Yun-chul, kusa siyang lumapit. Dahil hindi masagot ang tanong, pinili na lang ni Kim Jong-un na mapalo. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Jiang Yun-chul na humalakhak ng malakas. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng tangang si Kim Jong-un na yon. Nagsimula na naman ang regular na programa tuwing break time. Pagkatapos ng biglaang pag-atake ni Jiang Ancheol ay sumunod ang Brazilian kick. Dahil sa kakaibang kilos ni Kim Jong Ancheol, iniisip niyang nananaginip siya. Pinuri lahat ng mga alipors ang standard na fighting stance ni Jiang Ancheol. Pwede siyang sumabak sa lane. Sa harap ng patuloy na kahihiyan mula kay Jiang Ancheol, gustong-gusto na siyang patayin ni Kim Jong-un. Muling nagbabala ang totoong Kim Jin-woo, kung basta-basta mong babaguhin ang kasaysayan, hindi ka na makakabalik. Walang ibang pagpipilian, masunuri na lang na humingi ng tawad si Kim Jin-woo kay Jiang Ancheol. Pagkatapos ay nakatanggap na naman siya ng bugbog. Sa isip na lang ni Kim Jin-woo todo-todong minumura si Jiang Ancheol. Sa sandaling ito, ang alipors ni Jiang Ancheol na si Simpson ay nakaisip na naman ng isang masamang ideya. Agad siyang tumawag na may masamang ngiti, Park Da-bin. Pagkatapos ay humila siya ng isang hibla ng buhok mula sa ulo ni Park Da-bin. Tulad ng inaasahan, napahamak na naman sina Kim Jin-woo at Im Seogi. Kung maputol ang hibla ng buhok na yon, patay sila. Tinitingnan ni Simpson tuwing break. Ang paggamit ng buhok ng ibang babae ay wala ring patutunguhan. Napangisi si Kim Jin-woo. Tanging mga high schooler lang ang magiging ganito kaisip bata. Pero biglang sinabi ni Im Seogi na kailangan niyang gumamit ng banyo. Si Kim Ji-ino ay hindi makapagsalita tungkol sa matabang talunan na ito. Sinasabi ng ibang mga babae sa hallway sa isa't isa, iyan ang asawa mo. Hindi inakala ni Kim Ji-ino na ang mga taong dating sumisipsip sa kanya ay maglalakas loob na pagtripan siya. Ang makapangyarihan si Jiang Ancheol ay bumagsak sa pagiging tinuya ng mga walang kwentang ito. Kung hindi dahil sa sumpa, binugbog na niya sana ang lahat ng tumatawa sa kanya. Ngunit dahil nabangga si Im Seogi ng isang dumadaan, naputol ang buhok. Parang maiiyak na si Kim Jin-woo. Hindi man lang maprotektahan ng matabang talunan na iyon ang isang hibla ng buhok. Ngayon, mabubugbog na naman siya hanggang sa halos mamatay. Biglang bumalik sa realidad, nagulat si Kim Jin-woo na nag-aalala siya sa isang maliit na bagay tulad ng pagkaputol ng buhok. Gayunpaman, inaliw siya ni Im Seogi. Kailangan lang nating magtiis hanggang sa makapagtapos tayo ng high school. Kapag nakapasok na tayo sa kolehiyo at kumita ng maraming pera, makakaganti na tayo sa mga taong iyon. Hindi maintindihan ni Kim Jin-woo kung bakit biglang sinasabi ng matabang ito ang ganitong bagay. Hindi siya isang talunan na tulad niya. Sinabihan ni Im Seogi si Kim Jin-woo na huwag mag-alala, saka nagsimulang kapain ang kanyang bulsa. Lumalabas na marami siyang nakolektang buhok ni Park Da-bin, sapat para tumagal ng ilang buwan. Pinagpapawisan si Kim Jin-woo. So manyak pala talaga ang lalaking ito. Sa sandaling ito, ginamitan na naman ni Simpson ng Brazilian kick si Kim Jin-woo.
Nakita na niya na putol na ang buhok. Kung ganoon, gusto niyang i-practice ang rotation shift. Sa loob ng silid-aralan, malapit nang simulan ni Jang Eun-shul ang tournament. Akala ni Kim Jong-un-shul ay isang marahas na galaw ang rotation shift, pero lumalabas na ito pala ang rotation shift marriage. Pinagtatawanan ng ibang mga kaklase ang kanilang katawa-tawang itsura. Tuwang-tuwang sinabihan ni Jang Eun-shul si Simpson na umilag, saka sinuntok si Kim Jong. Nang asar si Jang Eun-shul. Masyadong mahina ang pangalawang marriage na ito. Sa sobrang sakit, nagmura si Kim Jong-un. Tao ba talaga ang lalaking ito? Kahit na gustong-gusto niyang patayin si Jang Eun-shul, iyon ang dati niyang sarili. Tanging desperadong pinipigilan ni Kim Jong-un-shul ang kanyang mga iniisip na pagpira-pirasuhin si Jang Eun-shul. Muli siyang inasar ni Simpson. Hindi man lang magawa ang ganoong kasimpleng bagay. Biglang napagtanto ni Kim Jin-woo na walang kinalaman si Simpson sa kanya. Nangangati ang kamao niya. Wala nang pakialam si Kim Jin-woo sa pagbabago ng kasaysayan. Gusto niyang bugbugin si Simpson ngayon din. Pero pinaalalahanan siya ng totoong Kim Jin-woo, kung gayon ay hindi ka na makakabalik. Dahil sa pagkadismaya, napilitan na lang si Kim Jin-woo na mag-practice ng rotation shift kasama sila. Pagkatapos ng klase, ginamit ni Kim Jin-woo ang makisig na tayo sa pag-ihi ni Yoon-chul. Noon, si Simpson ay isang taong hindi man lang maglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata, pero ngayon minamaliit na siya nito dahil isa siyang talunan. Pilit na nagtitiis si Kim Jin-woo. Inaliw niya ang kanyang sarili. Sinusubukan lang ni Simpson na pasayahin ang dati niyang sarili. Iyon lang. Isipin mo na lang na pinapaligtas ang buhay ng asong ito. Gayunpaman, biglang lumitaw si Simpson at pilit na itinaas ang pantalon ni Kim Jong-un. Kung walang pahintulot ko, hindi pwedeng gumamit ng banyo si Kim Jong-un. Naramdaman ang mainit na likido sa kanyang mukha, tuluyang natigilan si Kim Jong-un. Patuloy pa rin siyang tinutuyan ni Simpson, itong taang naglakas loob na gamitin ang makisig na tayo sa pag-ihi ni Yoon-chul. Tuluyan ang sumabog si Kim Jong-un. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Nagsimulang maglakad si Kim Jong-un papunta sa pinto, pero hindi siya umalis. Sa halip, nilock niya ang pinto. Nagsimulang maghubad si Kim Jong-un ng kanyang damit. Bumulong siya, ang paggalang ay lumilikha ng kahusayan. Dahil hindi naintindihan, nalito si Simpson. Pinunit ni Kim Jong-un ang kanyang damit at umungol, gago ka. Gusto pa rin siyang bigyan ng babala ng totoong Kim Jong-un, ngunit tuluyan itong binaliwala ni Jang Eun-chul sa loob ng katawang ito. Galit na galit, sumigaw siya kay Simpson na gago na subukang gumalaw. Nakitang hindi pa rin gumagalaw si Simpson, ang galit na si Kim Jin-woo ay nagsimulang maglakad palapit sa kanya ng paunti-unti. Talagang nagulat si Simpson sa kanyang aura, ngunit ang shirt sa ilalim ng kanyang uniforme ay nagpatawa kay Simpson. Gustong gawin ni Simpson ang foot sweep na hindi niya pa nagagamit kamakailan. Isa ito sa mga foot technique sa judo. Pero unang sumipa si Kim Jin-woo. Itinama niya si Simpson. Para sa foot sweep, kailangan mo munang isweep sa sahig, saka kasisipa. Si Simpson, na nasa sahig na ngayon, ay nagulat. Anong nangyari? Mabilis siyang tumayo para subukang iligtas ang kanyang dangal. Masyadong madulas ang sahig na ito. Pagkatapos ay bigla siyang sumugod kay Kim Jin-woo, pero umilag si Kim Jin-woo at malakas na gumanti ng suntok. Tuluyang natulala si Simpson. Ang matinding sakit mula sa kanyang katawan ay hindi kapanipaniwala. Hindi niya inasahan na ang mukhang mahinang si Kim Jin-woo ay magiging ganito kalakas. Malamig na sinabi ni Kim Jin-woo, tinamaan ko ang kanang bahagi mo, kaya baka mas masakit dahil dyan ang atay mo. Napahiya at nagginit-ngit sa galit, gustong gamitin ni Simpson ang bentahe ng kanyang laki para sunggaban siya at ibagsak. Ngunit kaharap niya ngayon ang profesional na fighter na si Jang Eun-chul. Kahit hindi perpekto ang kasalukuyang katawan ni Kim Jin-woo, alam pa rin niya kung paano talunin ng maayos ang kalaban. Ngunit may isang bagay na nakaligtaan si Jang Eun-chul. Hindi pa siya lubusang nakaka-adapt sa katawan ni Kim Jin-woo. Masyadong maikli ang abot ng braso ng katawang ito. Agad na sinamantala ni Simpson ang pagkakataon para gumanti. Gayunpaman, nagsimulang umikot ang katawan ni Kim Jin-woo. Kahit maikli ang kanyang mga braso, hindi iyon mahalaga. Para sa kalaban na tulad ni Simpson sa pagkakataong ito, hindi niya kailangang maging masyadong malakas. Hindi niya inakala na mapapatumba siya ng isang talunang tulad ni Kim Jin-woo. Tuliro at nalilito, iniisip ni Simpson kung nananaginip ba siya. Sinasabi ng totoong Kim Jin-woo kay Jang Eun-chul, kapag nagbago ang kasaysayan, lagot ka. Si Simpson, na nawalan ng malay, ay mabilis na nagising nagulat. Alam niyang nananaginip lang siya. Kung hindi, paano siya matatalo ng isang tangang tulad ni Kim Jin-woo? Iniisip ni Simpson sa kanyang sarili, kung nabugbog siya ng ganoong katanga, wala na siyang mukhang ihaharap sa kahit sino. Ngunit sa paglitaw ni Kim Jin-woo, parang gusto nang mag-drop out ni Simpson sa eskwela. Sinubukan niyang magyabang, hindi ko ito papalampasin. Tinanong ni Kim Jin-woo kung ano ang gustong gawin ng basura na ito. Gusto mo bang sabihin ko sa lahat ang tungkol sa kabayanihan mong nabugbog ka ng isang talunan? Hindi maintindihan ni Simpson kung saan nanggagaling ang nakakasuklam na pakiramdam na ito, na katulad ng kay Jang Eun-chul. Medyo takot niyang tinanong kung ano ang gusto ni Kim Jin-woo. Hindi na nag-aksaya ng salita si Kim Jin-woo. Inutusan niya si Simpson na iulat sa kanya ang lahat tungkol kay Jang Eun-chul mula ngayon.
Kung sino ang kausap ni Jiang Anchiol buong araw, kung ano ang iniisip niya, kahit ilang beses siyang dumumi, kailangan niyang iulat lahat. At kailangang umarte si Simpson na parang walang nangyari ngayon, at tratuhin si Kim Jin-woo tulad ng dati. Kung hindi, kakalagkarin siya ni Kim Jin-woo sa palaruan at bubugbugin ulit. Kahit hindi alam ni Simpson kung ano ang gusto ni Kim Jin-woo, umatras pa rin siya at tapat na sumang-ayon. Kung gayon, magalang na sinabi ni Kim Jin-woo, mula ngayon, matalik na tayong magkaibigan. Hindi lang niya nabago ang kasaysayan, nagkaroon pa siya ng espiya para subaybayan ang dati niyang sarili. Mapang-asar na tumingin si Kim Jin-woo sa labas ng bintana sa multo ni Kim Jin-woo. Sa katotohanan, ang tunay na Kim Jin-woo ay nasa likuran niya at hindi makapagsalita. Mula noon, sa tuwing masama ang loob ni Kim Jin-woo, pwede niyang gamitin si Simpson bilang punching bag. Nagtataka siya kung bakit patuloy na pumapasok sa eskwela ang tunay na Kim Jin-woo. Nakakabawas ba talaga ng stress ang pagpapabugbog? Ang weirdo. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala binubuli ang dating si Kim Jin-woo. Tinaguan siya ng sigarilyo ng ibang tao para kung mahuli sila, may mapagbibintangan. Kahit gustong turuan sila ng leksyon ni Kim Jin-woo, nag-aalala siyang kumalat ito. Nang makita ng mga babae na walang reaksyon si Kim Jin-woo, nagbanta silang isusumbong siya kay Jang Eun-chul. Pero naiintindihan ni Kim Jin-woo na noong high school, iniisip niyang magulo ang mga usapin ng babae. Sabi ni Jang Eun-chul na may masamang ngiti, hayaan mong ayusin ng mga babaeng iyon ang problema nila. Sa sandaling ito, lumapit si Park Da-bin kay Jang Eun-chul, at sinabihan ang lahat na tumigil sa pag-aaway. Sa pagkakaalam ni Jang Eun-chul, laging mabait si Park Da-bin. At dahil palagi siyang sumusunod kay Jang Eun-chul, may palayaw siyang babaeng Eun-chul. Medyo nahihiya si Kim Jin-woo na naging napakalamig niya sa isang taong napakabait noon. Sa pagkakataong ito, makikipag-ayos na siya sa kanya ng maayos. Pero biglang ininsulto ni Park Da-bin ang ibang mga babae, lumayo kayo kay Jang Eun-chul. Doon lang nalaman ni Kim Jin-woo ang tunay na ugali ni Park Da-bin. Mabait lang siya sa harap ni Jang Eun-chul dahil gusto niya ito. Sa sumunod na segundo, sinampal ni Park Da-bin ang natulalang si Kim Jin-woo. Minura niya ang babaeng ito. Ito ba ang dahilan kung bakit siya tinawag na babaeng Eun-chul? Hindi gusto ni Park Da-bin ang tingin sa mata ni Kim Jin-woo, sinabihan niya ang dumaang si Simpson na turuan siya ng leksyon. Gusto agad ni Simpson na pagpira-pirasuhin ang lalaking nang inis kay Da-bin. Pero nang makita niya ng malinaw ang nakakatakot na mukha ni Kim Jin-woo, agad siyang nanigas sa takot. Pero magkukunwari lang si Simpson na parang normal lang. Hindi siya gumamit ng dahas habang dinadala si Kim Jin-woo sa ibang lugar para parusahan. Pakiramdam ni Park Da-bin nakakaiba talaga ang dalawang ito ngayon. Sa sandaling ito, gusto ng ibang mga babae na pagsismisan kung ano ang gusto niya kay Jang Eun-chul. Medyo kakatwa ang dahilan ni Park Da-bin kung bakit niya ito gusto. Dahil si Jang Eun-chul ay parang isang mabangis na hayop. Ang purong panlalaking amoy ng dugo na nagmumula sa kanya ay nakakaakit kay Park Da-bin. Pinakagwapo si Jang Eun-chul kapag nasa ring siya, binubugbog ang mga kalaban hanggang sa dumugo. Nang makitang hindi maintindihan ng iba ang ideyang ito, tumalikod si Park Da-bin para umalis. Gusto niyang parusahan ng maayos ni Simpson si Kim Jin-woo para mailabas ang galit niya. Pero matapos makita ng malinaw ang eksena sa harap niya, natulala si Park Da-bin. Dahil sa ngayon, si Kim Jin-woo ang nagpaparusa kay Simpson para maglabas ng galit. Namumula ang mukha ni Simpson dahil sa kakulangan ng oxygen. At nang makita si Park Da-bin, natulala rin si Kim Jin-woo. Kung lalabas ito, magbabago ang kasaysayan. Ayaw talaga ni Kim Jin-woo na manakit ng babae, pero ngayon ay mapipilitan siyang utusan ang babaeng ito na lumapit din. At talagang naramdaman ni Park Da-bin ang aura ng isang mabangis na hayop mula kay Kim Jin-woo. Isa itong napakabangis na hayop na kahit leon ay hinahamon. Sa tuwing masama ang loob nito, nanggugulo ito ng iba, namumuhay kung paano niya gusto. Gusto na ni Park Da-bin ang mga honey badger na tulad nito mula noong 7 taong gulang siya, pero hindi niya maintindihan kung bakit lilitaw ang ganoong honey badger sa talunang si Kim Jin-woo. Biglang naging kakaiba ang kilos ni Park Da-bin. Nag-alala si Kim Jin-woo na baka magsalita siya ng kung ano-ano at maging sanhi ng pagbabago sa kasaysayan. Pero ngayon kapag nagkikita silang dalawa, palaging namumula si Park Da-bin at nagsasabi ng mga kakatuwang bagay. Matapos pagbantaan ng matindi ni Kim Jin-woo, lumingon siya para bugbugin ulit si Simpson para maglabas ng galit. Dati, sa tuwing pupunta si Im Seogi sa banyo tuwing break, binubuli siya ng mga kaklase niya. Kaya pumupunta siya sa banyo habang may klase. Para maiwasang makasalubong ang ibang tao, sadya siyang pumupunta sa banyo ng classroom na sabi-sabi may multo, pero nakasalubong niya ang isang taong mas nakakatakot pa sa mga multo. Lumitaw din si Jang Eun-chul sa banyo ng classroom. Tumayo siya at sinabihan si Im Seogi na kunin ang pwesto niya. Dahil hindi makapalag, masunurin na lang itong ginawa ni Im Seogi. Pero bigla siyang sinakal ni Jang Eun-chul mula sa likod. Nawalan ng malay si Im Seogi dahil sa pagkakasakal. Nang magising siya ulit, naging katatawanan na siya ng buong eskwelahan. Pinagtatawanan siya ng lahat dahil hindi raw nag-flush matapos gumamit ng banyo at hinimatay. Hindi masabi ng mahiyating si Im Seogi ang totoo. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Kim Jin-woo.
Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Ipinaliwanag niya kay Im Seogi na dapat ay biruan lang ito ng magkakaibigan. Malamang ay hindi na nga maalala mismo ni Jang Anchul. Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Im Seogi. Bakit hindi maaalala ni Jang Anchul? Sobra akong nagdusa dahil doon. Gusto rin niyang maging tulad ng ibang kaklase, hindi binubuli, at normal na pumapasok sa eskwela tulad ng lahat. Kahit na nagsusumikap si Im Seogi, wala pa rin siyang magawa. Pero sinabi niya kay Kim Jinwoo na huwag mawala ng pag-asa, na kumapit lang hanggang sa makapagtapos. Pero biglang lumitaw si Jang Onchul at mahigpit na sinakal ulit ang leg ni Kim Jinwoo. Ang nakakasakal na pakiramdam na ito ay sobrang sakit. Ang walang malay na si Kim Jinwoo ay naging si Jang Onchul ulit. Tinanong niya si Kim Jinwoo kung ano ang gusto niyang gawin sa pagkakataong ito. Mapang-asar na sinabi ni Jang Onchul, wala lang ang sumpang ito. Ngayon, nasa panig ko na si Simpson, at takot nang magsalita ng kung ano-ano si Park Da-bin. Hanggat ginagamit ko silang dalawa, sisiw lang ang pagpigil sa mga pangyayaring iyon sa eskwelahan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Kim Jinwoo na humalakhak. Hindi niya sinabi na sa eskwelahan lang nangyari ang mga malagim na pangyayari sa buhay. Pagkagising, galit na galit si Kim Jinwoo. Ang unang pangyayari ay hindi man lang nangyari sa eskwelahan, kaya kailangan niyang lihim na sundan si Jang Onchul. At noong high school, si Jang Onchul, na halos ginugol ang lahat ng oras sa pag-ehersisyo, ay madalas pumunta sa Yewin. Ngayon, hindi makakatulong sina Simpson at Park Da-bin, kaya si Kim Jinwoo na lang mismo ang susunod sa kanya. Pero kung direkta siyang pupunta sa Yewin at magkaharap sila ni Jang, malamang ay magbabago ang kasaysayan. Kaya nag-south ng hood si Kim Jinwoo at nag-apply na sumali sa Yewin. Ang code name niya ay Club Hand. Matagal nang hindi nakikita ni Kim Jinwoo ang coach na ito. Siya ang gumawa kay Jang Onchul, na marunong lang makipag-away noon, bilang isang hari sa ring. Ngayon, plano ni Kim Jinwoo na mag-ehersisyo muna bago dumating si Jang Onchul. Pero sa sandaling ito, may 2 taong sabik na turuan ang baguhan na ito ng ilang dalaw. Bago pa siya makakilos, nagsimula na silang mangasar. Bakit daw kung sino-sinong pipitsugin lang ang pwedeng mag-aral ng isili? Sa wakas, naalala ni Kim Jinwoo. Ang iri na madalas niyang puntahan ay masasabing pugad ng mga siga. Yun na lang, noong siya pa si Jang Onchul, walang nangahas na kalabanin siya. Ang lalaking umaatake kay Kim Jinwoo ngayon ay alipors niya lang dati. Tapos, isang pamilyar na boses ang desperadong pumapalakpak sa sahig. Suko na ako. Ayoko na. Nagulat si Kim Jinwoo. Bakit nandito si Im Seogi? Agad siyang nakawala ng madali sa lalaking sumasakal sa kanya. Habang tinitingnan si Im Seogi sa sahig na walang tigil sa pagmamakaawa, natahimik sandali si Kim Jinwoo. Sa wakas, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ni Im Seogi sa pagsisikap sa eskwela. Sabi ni Kim Jinwoo sa mahinang boses. Inutusan ang gagong ito, pakawalan mo si Im Seogi. Hindi inaasahan ng totoong Kim Jinwoo na medyo desente pala si Jang Yonchul. Sa huli, magkaugnay pa rin sila ng husto. Sa 4 na malalaking trahedya sa buhay na sumira kay Kim Jinwoo, ang may kaugnayan sa unang trahedya ay si Im Seogi. Iniisip niya kung naaalala ni Jang Yonchul ang pangyayaring iyon, kaya tinulungan niya si Im Seogi. Nagtanong ang lalaking nakaasul na bumitaw kung anong gusto ni Kim Jinwoo. Lubos ang pasasalamat ni Im Seogi na dumating si Hero Kun para tulungan siya. Sa totoo lang, pinagsisisihan ni Kim Jinwoo ang nakakahiyang galaw na ito ngayon. Gusto pa sanang itanong ni Im Seogi ang pangalan ni Hero Kun nang unang sumuntok ang lalaking nakaasul. Mabilis na lumapit ang kamao niya kay Kim Jinwoo. Pero ang ganoong galaw ay masyadong halata para kay Kim Jinwoo ngayon. Nagulat ang lalaking nakaasul. Anong nangyayari? Nailagan talaga ang suntok niya. Sa sandaling ito, dumating si Jang Anchul sa Yilin at nagtataka, bakit ang ingay? Dito natapos ang gulo. Doon lang nalaman ni Kim Jinwoo na 1 buwan nang pumupunta sa Yilin si Im Seogi. Pumunta siya para maghiganti kay Jang Anchul. Naguguluhan si Kim Jinwoo. Paanong walang alaala ang nakaraan niyang sarili tungkol dito? Sabi ni Im Seogi, alam niya kung bakit. Lumalabas na hindi tulad ng fighter class at office worker class. Ang weight loss class ay puno ng mga taong kamukha ni Im Seogi. Siya nga pala, gustong itanong ni Im Seogi, paano kung tawagin si Hero Kun na Pink Hood? Ngumiti si Kim Jinwoo, dapat mag-ehersisyo ka na, pero hindi niya inakala na may nag-practice ng LNA para maghiganti sa kanya. Akala ni Kim Jinwoo na isa lang siyang simpleng lalaki na mahilig magbiro. Pero sa sandaling ito, sinampal ni Jang Anchul ang ibang tao nang walang dahilan. Ang iba ay galit na lang na tahimik na pumuri. Ang galing ng sampal. Maaari lang i-hypnotize ni Kim Jinwoo ang sarili na wala siyang nakita. Sa sandaling ito, isang babae ang masiglang bumati sa kanya. May malalim na impresyon si Kim Jinwoo sa babaeng ito dahil siya ang magandang instructor ng office worker class at dating crush ni Jang Anchul, si Cha Eui-jong. Mabait na sinabi ni Cha Eui-jong kay Kim Jinwoo, kung may mangbuli sa'yo, sabihin mo sa akin. Tuturuan ko sila ng leksyon. At ang dating Jang Anchul ay pumunta sa Yewin na ito dahil nandito siya. Kasabay nito, galit na nakatitig si Jang Anchul sa lalaking nakasuot ng pink na hood. Hindi nagtagal, inaya ng lalaki kanina si Kim Jinwoo na nagja-jumping rope na mag-practice ng low kicks kasama niya.
Kahit hindi alam ni Kim Jin-woo kung ano talaga ang gusto niya, kung low kicks lang, simple lang. Pero biglang sumipa ng mataas ang kalaban, saka tumawa kasama ang lalaking nakaasul sa naka-pink hood, nahulog daw talaga siya sa patibong. Pero naitaas na ni Kim Jin-woo ang kanyang pad at nasangga ang high kick. Pero biglang sumalakay ang lalaking nakaasul gamit ang isang low kick. Nagmura si Kim Jin-woo. Mga gago talaga ang mga to. Kung hindi lang dahil sa takot na mabago ang kasaysayan, pinatay na niya sila. Nagsalita si Cha Eui-jong, tinatanong, binubuli niyo ba ang mahihina? Pero walang hiya nilang sinabi na nagpa-practice lang sila ng low kicks. Kahit nabugbog sarado si Kim Jin-woo, maganda naman ang kanyang pakiramdam. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa malayo. Nag-aalab sa galit si Jang An-cheol, masamang nakatitig sa lalaking naka-pink na hood. Nang makitang nagsiselos ito, umisi ng mapang-asar si Kim Jin-woo. Gayunpaman, si Cha Eui-jong mismo ay tila mabait sa lahat. Maging si Im Seok-gi, na orihinal na desididong manatiling single, ay nag-alinlangan. Dalawang galit na Jang An-cheol ang agad na tumitig ng masama kay Im Seok-gi. Sa sandaling ito, hiniling ni Cha Eui-jong sa club hand na tulungang sanayin si Im Seok-gi. Nararamdaman ni Kim Jin-woo na tumataas ang pagkagusto nito sa kanya. Si Jang An-cheol sa gilid ay tahimik na pinapanood ang eksena. Pagkatapos maligo ni Cha Eui-jong, tinawag niya ang isang alipors at sinuntok ito ng malakas, at inutusan siya ni Cheol na ipasa ang suntok na ito. Agad na naintindihan ng alipors at lumapit sa harap ni club hand. Sinabi niya kay club hand na tumingin sa isang bagay sa kisam, pagkatapos ay bigla ring sumuntok kay Kim Jin-woo. Sunod, sinabi ng alipor sa kanya na ipasa ang suntok na ito sa baboy na iyon at tapos na. Kung hindi lang sa takot na mabago ang kasaysayan, gusto na talagang patayin ni Kim Jin-woo ang gagong ito. Malamig na sinabi ni Jang On-cheol sa ring, kung may reklamo ka, umakyat ka dito at sabihin mo. Nagtataka siya kung saang eskwelahan galing si club hand at nangahas na maging arogante. Nang marinig ito, biglang may napagtanto si Kim Jin-woo. Hindi siya nakikilala ni Jang On-cheol mayon dahil sa suot niyang hood. Sa sumunod na segundo, umakyat si Kim Jin-woo sa ring. Sinabihan si Jang On-cheol na magsuot ng head protection kung ayaw niyang mamatay ng walang dahilan. Masamang tumingin si Coach Kang, anong ginagawa niyo? Isang miyembro na unang araw pa lang ay aakyat sa ring, bumaba ka dyan ngayon din. Pero mapang-asar na sinabi ni Jang On-cheol, tinuturuan ko lang ang baguhan para sayo, Coach. Nakita ni Coach Kang si Jang On-cheol na nakikipag-away sa kalye noon at inakalang may potensyal siya, kaya dinala niya siya rito. Pero hindi lang siya nagbago, umasta pa siyang parang hari at nanggugulo kung saan-saan. Gusto ni Jang On-cheol ng mabilis na panalo bago makialam si Coach Kang. Kumpiyansa siyang isang suntok lang ay mapapatumba niya ang kalaban na ganito ang pangangatawan, pero perpektong nailagan ni Kim Jin-woo ang suntok na ito. Nagulat ang lahat ng naroroon. Dapat mong malaman na kaharap ni Kim Jin-woo ang kanyang dating sarili ngayon, kaya pamilyar siya sa lahat ng pattern ng atake ni Jang An-cheol. Napahiya at galit na galit, agad na lumingon si Jang An-cheol at malakas na sumuntok, pero hangin lang din ang tinamaan ng suntok na ito. Naiintindihan ni Kim Jin-woo na sa panahong ito, isa lang siyang amateur fighter na pangunahing nagsasanay ng striking, pero ang kanyang future self ay isang profesional na ring fighter na bihasa na sa paraan ng striking. Pero ginamit ni Jang An-cheol ang kanyang pisikal na kalamangan para harangan ang double leg takedown ni Kim Jin-woo. Inasar niya si Kim Jin-woo, hindi mo ba alam kung gaano kakahina? Sa sumunod na segundo, ginamit ni Kim Jin-woo ang isang galaw na tinatawag na puppet para i-lock si Jang On-cheol. Nagpumigla si Jang On-cheol ng buong lakas pero wala ring nangyari. Hindi ito Brazilian Jiu-Jitsu. Isa itong galaw na inimbento ni Jang On-cheol para hiyain ang mga kalaban. Pagkatapos, pinaglaruan ni Kim Jin-woo si Jang On-cheol na parang nagmamaneho ng kotse. Kahit gaano kaganda ang pangangatawan ni Jang On-cheol, hindi siya makakawala dahil inayos ni Kim Jong-un ang kanyang balance bago siya simulang yugyugin. Habang nanonood mula sa ibaba, halos sumabog na ang kahihiyan na nararamdaman ni Jang On-cheol. Sa sobrang galit, gusto na lang niyang makawala at patayin si club hand. Sa sumunod na segundo, lumuwag ang katawan ni Jang On-cheol. Sinadyang pakawalan siya ni Kim Jin-woo, sinabihan si Jang An-cheol na tigilan na ang pagsasalita ng kung ano-ano at sumugod na. Dahil sa kahihiyan at galit, buong lakas na sumugod si Jang An-cheol kay Kim Jin-woo. Tuwang-tuwa ang mga alipor sa ibaba. Nagtagumpay ang kanyang double leg takedown. Sa tingin nila, kapag nasa mount position na siya, kahit gaano pa kagaling si club hand, wala na itong silbi. Nakita ni Coach Kang na dehado ang sitwasyon, pero ang dehadong sitwasyon na tinutukoy niya ay para kay Jang An-cheol. Hinihila ng mga binti ni club hand ang baywang ni Jang An-cheol palapit sa kanya. Kung hindi makakagamit ng lakas si Jang An-cheol, mahuhuli siya sa isang submission move. Kung susuntok siya, matutumba siya dahil hindi matatag ang kanyang balanse. Kung hahawak siya sa sahig, gagamit siya ng ibang galaw. Sa wakas ay napagtanto ni Jang An-cheol na gusto siyang ipahiya ni club hand, kaya sinadya nitong hayaan ang double leg takedown. Para itong isang impyernong sapot ng gagamba na sadyang inihanda para sa kanya. Sinabihan ni Kim Jin-woo si Jang An-cheol na sumuko na agad. Tutal, wala ka namang tsansang manalo ngayon. Pero nanonood mula sa ibaba ang crush ni Jang Eun-cheol.
Sa tindi ng adrenaline, gumamit siya ng purong lakas para tumayo. Ngumisi ng mapanloko si Kim Jin-woo, pinupuri ang kanyang lakas, pero wala itong silbi. Pagkatapos ay idiniin ni Kim Jin-woo ang kanyang binti sa binti ni Jang Eun-chul, at agad na bumagsak ng alanganin si Jang Eun-chul sa sahig. Napaisip kung sino ba talaga itong si Club Hand, ang teknik niya ay parang sa isang fighter. Ang ginagamit ngayon ni Kim Jong-un-chul ay ang triangle choke mula sa Brazilian Jiu-Jitsu. Tinanong niya si Jang Eun-chul, akala mo ba kapag maganda ang pangangatawan mo ay hindi ka na matatalo? Pinupuri ni Kim Jong-un kung gaano siya ka-cute habang hinahalikan siya. Magiliw na sinabi ni Cha Eui-jong-belo, nagiging malapit na ang dalawang iyan. Pagkatapos ay ginamit ni Kim Jong-un ang kanyang orihinal na galaw, ang palaka, kumakanta habang niyugyog si Jang Eun-chul. Dahil hindi makatayo, naintindihan din ni Jang Eun-chul. Sadyang pinili ni Club Hand ang posisyong ito para paglaruan siya. May ibabalik pa si Kim Jong-un sa kanya, ang paboritong rear neck choke ni Jang Eun-chul. Tinanong ni Kim Jong-un kung hindi pa rin ba siya susuko, pero naiintindihan din niya na ito talaga si Jang Eun-chul. Kahit kamatayan pa ang kapalit, hindi siya susuko sa isang kalaban. Medyo nakaramdam ng pagkaawa si Kim Jong-un. Hindi niya plinano na umabot sa ganito laban sa nakaraang sarili niya, pero hindi niya napigilang ilabas ang kanyang malakas na lakas. Pero talagang malakas si Jang Eun-chul. Sa susunod, hindi na tiyak na mananalo ng ganoon kadali si Kim Jong-un. At para kay Jang Eun-chul, ang matalo sa harap niya ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ngunit ang kaunting konsensyang nararamdaman ni Kim Jin-woo ay tuluyang naglaho kinabukasan. Dahil sa eskwelahan, sa kanya na naman ibinunto ni Jang Eun-chul ang kanyang pagkadismaya. Sinusubukang pagaanin ni Simpson ang sitwasyon sa gilid, sinasabing mamamatay si Kim Jin-woo sa lagay na ito. Pero ang sumalubong sa kanya ay ang galit na suntok ni Jang Eun-chul. Habang nasa sahig, pumuri si Simpson, sobrang sakit talaga ng body shot na yon. Pinapakalma ng ibang mga kaklase si Jang Eun-chul. Naiintindihan ng totoong Kim Jin-woo. Nakalimutan kong si Jang Eun-chul sa loob ng katawan niya ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Kahit hindi niya nabago ang kasaysayan dahil nakasuot siya ng hood, ang kasalukuyang Jang Eun-chul ay naging mas malupit pa kaysa dati. Pinuntirian niya ulit si Im Seo-jae. Ang unang trahedya sa buhay niya ay malapit nang magsimula. Matapos mawalan ng malay dahil sa sakal, nagbalik si Jang Eun-chul sa sarili niyang katawan. Sinabi sa kanya ni Kim Jin-woo na nagsimula na ang unang trahedya sa buhay niya. Isang screen ng telebisyon ang unti-unting lumitaw sa harap ni Jang Eun-chul. Kahit sa pinakamalupit na kapaligiran, namumulaklak pa rin ang mga bulaklak. Bilang kapwa biktima ng pambubuli, naging malapit sina Kim Jin-woo at Im Sig-jae. Isang matatag na bata si Im Sig-jae. Gaano man kalala ang pambubuli sa kanya, hindi nawala ang kanyang ngiti. Noon, si Im Sig-jae ang dahilan kung bakit nakayanan ni Kim Jin-woo ang pambubuli. Umaasa ang dalawa sa isa't isa. Madalas maramdaman ni Kim Jin-woo na hanggat kasama niya si Im Sig-jae, malalagpasan niya ang anumang paghihirap. Pero si Jang Eun-chul ay isang tunay na demonyo. Inutusan niya sina Kim Jin-woo at Im Sig-jae na mag-away. Ang mananalo ay makakaalis sa estado ng pagiging pinakamababa. Noon, hindi alam ni Kim Jin-woo na gusto lang silang paglaruan ng mga basurang iyon. Nagpupustahan sila sa laban. Siyempre, ayaw ni Kim Jin-woo na labanan ang kaisa-isa niyang kaibigan, si Kim Seo-gi. Alam niya kung anong mangyayari kung tatanggihan niya si Jang Eun-chul. Pero ang ikinagulat talaga ni Kim Jong-un ay si Kim Seo-gi ang unang sumuntok. Sumigaw siya, bubugbugin kita para makaalis ako sa pagiging pinakamababa. Isang malaking pakiramdam ng pagtataksil ang agad na bumalot kay Kim Jong-un. Nawala siya sa sarili at nagpakawala ng mga suntok. Pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Pagkatapos, na parang hari, inihayag ni Jang Eun-chul na si Kim Jin-woo ay hindi na isang bottom feeder. Nang matauhan si Kim Jin-woo, napagtanto niyang hindi lumaban ni isang beses si Seok-gi. Tinanggap niya ang bugbog para kay Kim Jin-woo. Mula sa araw na yon, ang mga suntok na dating para kay Kim Jin-woo ay naging doble para kay Seok-gi. Sinasalo niya ang parte nilang dalawa. Kahit nasukdulan ang kasamaan ni Jang Eun-chul, mas kasuklam-suklam ang lihim na ginhawa ni Kim Jin-woo. Ang likas na pagkatao niya ang nagpatuwa sa kanya na hindi ito nangyayari sa kanya. Pero hindi inisip ni Im Seo-gi na kasalanan niyon ni Kim Jin-woo. Sinabihan niya si Kim Jin-woo na huwag makonsensya. Ang tanging may kasalanan ay si Jang Eun-chul. Hindi matingnan ni Kim Jin-woo si Im Seo-gi nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Ang pangarap ni Im Sig-jae ay maging isang sikat na light novel author. Kapag gumaling na siya sa pagsusulat, ipapakita niya kay Kim Ji-inu ang kanyang mga nobela. Sinabihan ni Im Sig-jae si Kim Ji-inu na hanapin din ang sarili niyang pangarap at maging matagumpay. Pero hindi alam ni Kim Ji-inu kung kailan nawala sa mukha ni Im Sig-jae ang dati nitong ngiti. Ang notebook kung saan niya isinulat ang kanyang mga nobela ay naglalaman ng kanyang respeto sa sarili. Talagang hindi ito pwedeng ipakita sa kung sino-sino lang. Iyon lang ang tanging pangarap ni Kim Seo-gi na nagpatuloy sa kanya sa gitna ng pambubuli. Pero pinabasa ng mga basurang iyon kay Kim Jin-woo ng malakas sa harap ng lahat. Ang mapanuksong tawanan ng mga kaklase ay hindi para sa nobela. Diretso itong tumama sa puso ni Kim Seo-gi. Nang asar ang mga basura, sobrang kadiri ng nobela ng tabaing ito.
Walang nagawa si Kim Ji-no dahil takot siya kay Jang Eun-chul. Isa-isang hinuhubad ang damit ni Im Seo-gi habang nagmamakaawa siyang tigilan na ni Kim Ji-no ang pagbabasa. Si Kim Ji-no ay tulad lang ni Doranis sa nobela, isang makasariling basura. Si Im Seo-gi, na laging matatag, ay hindi na bumalik sa eskwela pagkatapos ng araw na yon. Matapos kausapin ng guro ang kanyang mga magulang, nalaman nilang may nambubuli sa kanya. Kinailangang pumikit ng mga kaklase at ituro ang may sala. Sa wakas ay nakakita ng pag-asa si Kim Jong-un. Maaari niyang gamitin ang otoridad ng matanda para parusahan si Jang Eun-chul. Kahit na desperadong maghiganti si Kim Jong-un, kaawa-awang tumangging tumaas ang kanyang kamay. Umaasa si Kim Jong-un na ilalantad ng lahat si Jang An-cheol sa halip na ang duwag niyang sarili, pero hindi nangyari ang gusto niya. Lahat ng kaklase ay itinuro si Kim Jong-un. Ngayon, lahat sila ay naging si Kim Jong-un. Ganyan talaga ang tao. Walang sinuman ang gustong magdulot ng gulo sa kanilang sarili. Sa mata ng lahat, sina Kim Jong-un-chul at An-cheol ay maaari nilang ituro ng walang takot na gantihan. Kaya naman ang school record ni Kim Ji-inu ay namarkahan bilang isang bully. Kahit napasok sa pamantayan ang kanyang mga grado, hindi pa rin siya makapasa sa mga interview sa universidad. Si Kim Ji-inu, na pag-aaral lang ang alam, ay nakitang unti-unting nagulo ang kanyang buhay mula sa puntong iyon. Ito ang simula ng kanyang unang trahedya sa buhay. Ang pinakamasakit para kay Kim Jin-woo ay ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang mabuting kaibigan dahil kay Jang An-chul. Kung gusto niyang bumalik sa sarili niyang katawan, dapat niyang pigilan ang pangyayaring ito. Nang magising muli si Kim Jin-woo, sa wakas ay nalaman na niya kung ano ang unang trahedya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang dating sarili. Pero sa pag-isip, pakiramdam ni Kim Jo-noo ay hindi naman ganoon kahirap pigilan ang pangyayaring ito. Kailangan lang niyang hayaan si Im Seo-gi na patumbahin siya. Sa ganoong paraan, natural na makakataka si Im Seo-gi sa pagiging pinakamababa. Habang pinapanood si Im Seo-gi na tumayo at handang sumuntok, nakaramdam ng ginhawa si Kim Jo-noo. Malapit nang malutas ang unang trahedya sa buhay. Pero sa sumunod na segundo, malakas na tumama ang kamao niya sa mukha ni Im Seo-gi. Nang manalo sa laban, naisip ni Kim Jo-noo sa sarili na hindi siya maaaring matalo ng isang kulela. Walang magawa ang totoong si Kim Jo-noo. Kahit si Satanas ay mapapailing sa taong ito. Pagkatapos, nagsisi si Kim Jong-un kung bakit niya ginawa yon. Kinonsola siya ni Kim Seo-gi, sinabing hindi niya ito kasalanan. Si Jang Eun-chul lang ang may kasalanan. Agad na tinanong ni Kim Jong-un kung titigil na ba siyang pumasok sa eskwela dahil dito. Pero kung hindi siya papasok, si Kim Jong-un ang mabubuli. Hindi hahayaan ni Kim Seo-gi na mangyari yon. Hindi maiwasan ni Kim Jin-woo na hangaan kung gaano katatag ang taong ito. Kailangan niya lang magpatuloy sa pagngiti. Gayunpaman, habang nanananghalian, isang food tray ang malakas na tumama sa mukha ni Im Seo-gi. Ito ay dahil may kasamang pipino ang kanyang pagkain, na ikinainis ni Jang Eun-chul. Pero kanina lang, si Jang Eun-chul mismo ang umorder ng atsara. Sinamantala ni Simpson ang pagkakataon para matutunan na bilang isang alalay, kailangan mong suriin ang mood ng boss sa pagkain. Tahimik na pinapanood ni Kim Ji-woo ang lahat ng ito mula sa gilid. Dahil hindi niya mababago ang kasaysayan, hindi siya pwedeng makialam. Gayunpaman, hanggat patuloy na pumapasok si Im Seo-gi sa eskwela, dapat ay mapipigilan niya ang trahedya. Tapos inakusahan ni Jang An-chul si Im Seo-gi na sinasayang ang pananghalian ng eskwela sa sahig. Dapat niyang kainin lahat ng malinis. Tuluyang natulala si Kim Jin-woo. Hindi niya maalala na may ginawa siyang ganito. Kahit alam na pipino ang pinakaayaw kainin ni Im Seo-gi, inutusan pa rin siya ni Simpson na simulang gustuhin ito mula ngayon. Kung hindi ito kakainin ni Im Seo-gi, bubugbugin siya ni Simpson o maaari siyang magpabugbog muna kay Jang An-chul sa kakainin ang pipino. Walang pagpipilian, pinulot ni Im Seok-hee ang pipino mula sa sahig. Hindi makapaniwalang pinanood ni Kim Ji-inu ang eksena. Kinukumbinsi niya ang sarili na wala itong kinalaman sa kanya. Kailangan niya lang makabalik sa orihinal niyang katawan. Habang break time, nakaisip na naman ng masamang ideya si Simpson. Tinanong niya kung kontento ba si Boss Eun-chul sa modelong ito. Pakiramdam ni Jang Eun-chul, medyo siksik ang bagong itsura ni Kim Seo-gi. Nagtawanan ang buong klase. Habang pinapanood ang masayang paligid, iniisip ni Kim Jong-un na biro lang ito, hindi totoong pambubuli. Tutal, si Kim Seo-gi ay isang taong gustong nakakakuha ng atensyon. Walang kaso kung mapunit ang damit niya sa Yewin, basta hindi siya sinasaktan, pero para sa mga babae, nakakadiri ang itsurang ito. Mahiyang tinanong ni Im Seo-gi si Simpson kung kailan matatapos ang modeling contest na ito. Ang sagot ay kapag umiyak na ang tangang ito. Pero naging boring na para kay Jang Chul ang pambubuli kay Im Seo-gi araw-araw. Inutusan niya silang tapakan si Im Seo-gi sa sahig. Para hindi mainip si Boss Eun-chul, nakaisip ang mga alalay ng mga bagong masasamang ideya. Sa gitna ng mga mapanuyang tawa, muling tumawa si Jang Eun-chul. Gamit ang pananaw ng isang manonood habang pinapanood ang lahat ng ito, hindi makatawa ang isa pang Jang Eun-chul. Ngayon ang unang beses na inihatid ni Kim Jin-woo si Kim Seo-gi pauwi. Nahihiya niyang tinanong kung okay lang si Kim Seo-gi. Nababalisa si Kim Jin-woo.
Para maiwasan ang trahedya, kailangan niyang alagaan ang matabang ito. Pero naantig si Kim Seogi. Jin Woo-kun, bakit bigla kang naging tsundere? Huwag kang mag-alala sa akin, Jin Woo-kun. Napakalakas ko. Walang magawa si Kim Jin-woo. Pervert ba ang taong ito na gustong binubuli? Bago maghiwalay, pinaalalahanan ni Im Seo-ji ang mayabang na si Jin Koon na mag-ingat sa daan. Pero sa totoo lang, pagkaalis ni Kim Jin-woo, naiwan doon mag-isa si Im Seo-gi at umiyak ng ilang oras. Nagtatago sa dilim at nagmamasid, napakakomplikado ng nararamdaman ni Kim Jin-woo. Ayaw na talagang pumasok sa eskwela ni Seo-gi. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali. Siguro mas mabuti pang mamatay na lang kaysa mabuhay ng ganito. Nang lumitaw ang mga pag-iisip ni Im Seo-gi na magpakamatay, isang taong nakasuot ng pink na hood ang nagtanong, "Binata, bakit ka umiiyak? Oras na para maging malakas. Huhubugin kitang isang sandatang pantao." Ang kasalukuyang level ni Im Seo-gi ay isa. Pagkatapos ng araw na yon, tumigil na siyang pumasok sa eskwela. Nanghihinayang si Simpson. Kung mag-drop out si Im Seo-gi, wala na siyang mapagbubuntunan. Nakatunog ng malaking gulo si Kim Jo. Nakatunog na ang totoong Kim Jo na ganito ang mangyayari. Ang Jang An-cheol mula sa hinaharap ay walang paraan para sirain ang sumpa. Pero bigla siyang nagtanong, anong kalokohan ang pinagsasabi ng totoong Kim Jin-woo? Hindi pumapasok si Im Seo-ji sa eskwela dahil sa pananakit ng kalamnan. Gusto niyang mag-focus sa pagsasanay kasama ang pink hood. Naiintindihan din ni Kim Jin-woo na lumalakas si Im Seo-ji, pero sumisigaw pa rin siya, hindi pwedeng umabsent sa klase ang gagong si Im Seo-ji. Sa una, walang paraan si Kim Jin-woo para pigilan ang unang trahedya sa buhay, pero simple lang pala. Isipin mo lang kung bakit naging napakamiserable ng buhay ni Kim Jin-woo. Ito ay dahil hindi natiis ni Im Seo-ji ang pambubuli at nag-drop out, na nag-iwan ng mansa sa record ni Kim Jin-woo. Nahanap na ni Kim Jin-woo ang solusyon. Lahat ng ito ay dahil masyadong mahina si Im Seo-ji. Kailangan niya lang siyang sanayin sa antas na hindi na siya mabubuli pa. Kaya niyang tiisin ang pambubuli sa ngayon. Malapit na siyang palakasin ni Kim Jin-woo. Dinidiligan ni Simpson ang isang bulaklak na gawa kay Im Seo-gi. Para mabilis lumaki ang kanyang sining, espesyal siyang naghanda ng pataba, yung bagay na iniihi, at dinagdagan ito ni Simpson ng nikotina. Bumulong si Im Seo-gi, para sa mga demonyong nakakakuha lang ng kasiyahan sa pambubuli sa iba, tanging paggalang ang nakakamit ng mga pambihirang tao. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Simpson. Iniisip niya na nakita ni Im Seo-gi ang nangyari sa kanila ni Kim Jong-un noon. Ang hindi inaasahan ni Kim Jong-un ay mas malala pa ang bugbog na natanggap ni Im Seo-gi kaysa dati. Kahit gusto ni Kim Jong-un sabihin kay Simpson na tigilan ang pambubuli kay Kim Seo-gi, kung hindi niya ito gagawin, si Jang Eun-chul ang gagawa nito, na mas magiging malala pa. Kung patuloy siyang mabubuli ng ganito, kahit malakas pa si Kim Seo-gi, hindi niya kakayanin. Pagkatapos ng klase, nagkwento siya kay Pink Hood tungkol sa pambubuli sa eskwelahan. Nang marinig na gusto niyang mag-leave sa pag-aaral, agad siyang pinigilan ni Kim Jae-ino. Sinabi niya kay Seo-gi na hahayaan lang nitong manalo ang mga bully. Hindi ba't sinabi mong gusto mong maging malakas tulad ng ibang kaklase at maghiganti sa kanila? Biglang napagtanto ni Kim Jae-ino na lahat ng ito ay mga salitang sinabi ni Im Seo-gi sa kanya. Bilang pinagmulan ng lahat ng pangyayaring ito, si Jang An-cheol ngayon ang nag-aalo kay Im Seo-gi. Dahil sa kakaibang pakiramdam na ito, nasusuka siya. Sa kabutihang palad, hindi napansin ng walang kamalay-malay na si Im Seo-gi ang anumang kakaiba. Hindi mapigilan ni Kim Jin-woo na magtanong kung bakit hindi siya lumalaban, hanggang kailan niya balak magpabuli. Pero naniniwala si Im Seo-gi na kung gagamit siya ng dahas, magiging katulad lang siya ng mga walang kwentang iyon. May mas nakakatakot pa kaysa sa mga kamao. Kapag pinakawalan ang sukdulang hangaring pumatay, gaano ito magiging katakot? Ang ultimate killing intent ay ang nobelang binabasa ni Im Seo-gi kamakailan. Nag-aalala si Kim Jin-woo. Masyadong mabait ang lalaking ito, hindi angkop sa pakikipag-away. Ang pagtuturo kay Im Seo-gi ng Elene mula sa simula ay aabutin ng masyadong maraming oras. Pinag-isipan pa ni Kim Jin-woo na magpataba at magpanggap bilang si Im Seo-gi para malutas ang mga problemang ito, pero may bigla siyang napansing abnormal. Nakakagulat na makapal ang mga binti ni Im Seo-gi. Nahihiya niyang sinabi kay Pink Hood na humahawak sa kanya. Buto yan. Agad na kinapa ni Kim Jin-woo ang buong katawan ni Im Seo-gi. Pagkatapos ay namangha siya. Paanong naging ganito kakapal ang mga buto ng lalaking ito? Kung titignan mabuti, kahit ang leg niya ay makapal. Hindi ito napansin ni Kim Jo-hoo noon. Ngayon ay susugal siya. Mula ngayon, tuturuan ni Kim Jo-hoo si Im Seo-gi ng sukdulang suntok. Hahanap siya ng paraan para mailabas ang sukdulang hangaring pumatay na binanggit ni Im Seo-gi. Emosyonal na nagtanong si Im Seo-gi, Pink Hood, ikaw ba ang aking guro? Kinabukasan, dumating si Simpson sa silid-aralan at agad na nagtanong kung pumasok si Im Seo-gi. Nakangati ang kanyang mga kamay. Gusto niyang itapon ang desk ni Im Seo-gi. Pagkatapos ay napansin ni Simpson ang kwaderno na kumakatawan sa respeto sa sarili ni Im Seo-gi sa loob ng desk. Iyon ang nag-iisang kaligayahan ni Im Seo-gi sa buhay. Ang sarili niyang kwento na ayaw niyang ipakita kaninuman. Binasa ni Simpson ng malakas ang nilalaman sa harap ng lahat. Ganoon na lang pumasok si Im Seo-gi sa eksena.
Mapang-asar na tinanong siya ni Simpson kung nasaan ang friendly fleece ni Doranus. Silang dalawa ang mga bida sa nobela ni Im Seogi. Inagaw niya ang kwaderno mula sa kamay ni Simpson. Malakas na tumawa si Simpson. Bilis! Hulihin ang tumatakas na si Doranus. Nagulat si Kim Jo noon na binasa pa rin ng malakas ang nilalaman ng nobela. Gayunpaman, tumutugma ito sa kanyang orihinal na plano. Pagkatapos ng klase, nagsimula na ring lihim na gamitin ni Simpson ang standing P style ni Jong Eun-chul. Isang mahinang boses ang tumawag, Simpson, palayaw lang iyan na si Jang Eun-chul lang ang pwedeng gumamit. Agad na natakot si Simpson at humingi ng paumanhin. Pero ang dumating ay si Im Seogi na ina-unlock ang code lock sa kanyang mukha. Hindi pa nagtatagal, galit na sumigaw ang totoong Kim Jin-woo, anong ginagawa mo? Lumalabas na ang Jung Eun-chul sa loob ng kanyang katawan, ay maagang pumasok sa eskwela at kinuha ang kwaderno, pero naiintindihan ni Jung Eun-chul. Hinahayaan lang niya ang lalaking iyon na pakawalan ang sarili. Ang sukdulang hangaring pumatay na nakatago sa loob ni Im Seogi. Hindi inaasahan ni Simpson na maglalakas loob ang tangang si Im Seogi na tawagin siya sa palayaw na iyon, pero dumiretso si Im Seogi sa pinto. Hindi siya umalis. Sa halip, nilock niya ang pinto. Nagsimulang maghubad ng damit si Im Seogi. Bumulong siya, ang paggalang ay para sa mga pambihirang tao. Pakiramdam ni Simpson ay nakita na niya ang eksenang ito sa kung saan. Pinunit ni Im Seogi ang kanyang damit at sumigaw, patay ka na. Sa bawat klase sa eskwelahan, laging may estudyanteng ganito. Binubuli ng lahat dahil sa kanilang katabaan, dahil mabait sila at hindi lumalaban, sila ang nagiging target ng pambubuli ng lahat. Sa pagkakataong ito, seryoso si Im Seogi. Galit na galit si Simpson. Paanong umaarte pa rin ang tabatsoy na ito? Ipatitikim niya kay Im Seogi ang kanyang sipa. Pero matapos masipa ng ilang beses, hindi man lang natinag si Im Seogi. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Simpson na hindi pa kailanman natumba si Im Seogi. Malamig niyang tinanong si Simpson, yan na ba ang buong lakas mo? Dati, kapag naglalaro si Im Seogi ng human punching bag kasama ang mga kaklase, ganito rin. Sa kanyang kaarawan nang makatanggap siya ng mga suntok pangkaarawan, hindi siya natumba kahit isang beses. Iyon ay dahil may nagsabi kay Im Seogi na huwag sumuko sa mga basura. Ito ang kanyang matatag na paniniwala. Sumusuporta kay Im Seogi ang kanyang likas na makakapal na buto at mas maikli at makapal na leg kaysa sa mga kaedad niya. Nasa kanya na ang pinakamagandang kondisyon para hindi madaling matumba. Mabilis na bumuo ng mga selyo ang mga kamay ni Im Seogi. Ngayong araw, lilipulin niya si Simpson. Umungol si Simpson, hoy mabahong tabatsoy, tama na. Patuloy na tumatama ang kanyang kamao kay Im Seogi. Nagsusulat ka ng mga nobela ng tabatsoy buong araw. Ano bang pinagsusulat mo? Ang life list mula sa nobela mo ay hindi lalabas para ipaglaban ka. Para kay Im Seogi, mayroon lang isang tunay na sakit, hindi ang mabugbog ni Simpson o ng lahat ng kaklase. Para sa kanya, ang tunay na sakit ay ang mabugbog ni Jang Eun-chul. Sa ilalim ng matagal na pambubugbog ni Jang Eun-chul, unti-unting na-develop ni Im Seogi ang kanyang pangangatawan. Ang mga suntok mula sa mga isda-isda lang tulad ni Simpson ay parang kagat lang ng lamok sa kanya. Tinanong ni Im Seogi si Simpson kung kaya niyang tiisin ang galit niya. Ang kanyang sumasabog na lakas kabataan ay malakas na naghampas kay Simpson sa pader. Matapos ang ataking ito, bumagsak din sa lupa si Kim Seogi. Nagawa niya rin sa wakas, pero hindi pa natutumba si Simpson. Minsang tinanong ni Kim Seogi si Pink Hood kung kaya niya ba talaga itong gawin. Sinabi ni Kim Jin-woo na kayang gawin ito ng isang sanay na kabataan. Ang iyong makapal na katawan ang nagbibigay sa iyo ng bagay na yon. Hiniling ni Kim Seogi kay Pink Hood na bigkasin muli ang spell. Walang ibang pagpipilian, namumulang binigkas ni Kim Jin-woo ang nakakakilabot na spell muli. Pananampalataya sa kanang paa, lakas ng loob sa baywang, galit sa kamao, ito ang pinakamalakas na suntok. Hindi alam ni Im Seogi na ang mga karaniwang tuwid na suntok ay maaari ring maging mga critical hit. Ang tanging itinuturo sa kanya ni Kim Jin-woo ay mga critical hit. Dahil naintindihan ni Kim Jin-woo na sa mga awayan sa high school, pangangatawan ng lahat. Sapat na ang bigat ni Im Seogi na parang sasabog. Kung hindi mo alam ang gagawin, hawakan ang baywang. Bagamat hindi gusto ni Im Seogi na makipag-away, ang makita ang mga demonyong iyon ay nagpatatag sa kanyang loob. Kung gusto niyang labanan ang mga demonyo, dapat din siyang maging demonyo. Ang buong katawan ni Simpson ay marahas na inihagis ng Sogi na puno ng adrenaline. Gusto ni Sogi na ipaghiganti sila Talese, ipaghiganti si Doranus, at ipaghiganti si Kim Jin-woo. Ang huling suntok ay tunay na para kay Sogi. Sumabog ang lahat ng kanyang sama ng loob at galit. Hindi maintindihan ni Sogi kung ano ang ginawa niyang mali. Mga tarantado, bakit niyo ako binubuli? Dahil ba mataba ako, dahil gusto ko ng anime, o dahil nagsusulat ako ng mga nobela? Gusto ko lang namang pumasok sa eskwela ng maayos. Ano bang ginawa kong mali sa inyo? Kasabay nito, may nakatayo sa isang cubicle ng banyo. Si Jang Eun-chul na nasa loob ng katawan ni Kim Jo ay nagmumura sa kanyang hininga. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang mga bagay na yon noon. Tapos bumulong si Im Seogi, magsisimula na rin akong magbago dahil ipinaunawa sa akin ni Pink Hood kung paano mabuhay. Ang pagiging mabait ay ginagawa ka lang target ng pambubuli. Ayoko nang patuloy na mabuli.
Magiging katulad mo ako, isang taong kumukuha mula sa iba. Hayaan mong baliin ko ang kamay mo, tulad ng ginawa mo sa akin nang walang dahilan. Habang pabagsak ang siko ni Im Seogi, nagtataka siya, Kim Jin-woo, anong ginagawa mo? Sinabihan ni Im Seogi si Kim Jin-woo na tumabi. Kahit na nagpa siyang maging demonyo, umaasa siyang hindi siya magiging demonyo sa harap ni Kim Jin-woo. Natahimik sandali si Kim Jin-woo, pagkatapos ay seryosong tinanong si Im Seogi kung gusto niyang mabugbog. Pero kahit maglakas loob pa si Jin-woo na humarang, hindi siya magpipigil dahil nagdilim na ang binata. Sinabi niya kay Kim Jin-woo sa isang nakakakilabot na paraan, bata. Hindi mo kayang pasanin ang salitang kamatayan. Sa ngayon, ako ang Diyos ng pagkawasak na nagpakawala ng sukdulang pagnanasang pumatay. Biglang nagtanong si Kim Jin-woo sa likod ni Im Seogi. Lee Feliz, bakit ka na parito? Iyon ay isang karakter mula sa nobela ni Im Seogi. Agad siyang lumingon ng may pananabik. Sinamantala ni Kim Jin-woo ang pagkakataon para gumamit ng rear neck choke upang pigilan siya. Pagkatapos ng klase, isinara ni Pink Hood ang sukdulang pagnanasang pumatay kasama ng code lock. Pinagalitan niya si Im Seogi sa pagiging lasing sa kapangyarihan at pagnanais na saktan ang sariling kaibigan. Dapat mong malaman, ang tunay na kapangyarihan ay pinakamakinang kapag nakatago. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Im Seogi. Napagtanto niyang sapat ang lakas ni Jin-woo Kun para supilin siya, ngunit palagi niyang itinatago ang kanyang lakas. Sumakay na lang si Kim Jin-woo at sinabing, tama yan. Eksakto. Agad na nagsimulang humanga si Im Seogi kay Jin-woo Kun. Nag-alala si Kim Jin-woo na magdurusa siya dahil sa kanyang kabaitan. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangang mag-alala dahil nakumpleto na ni Im Seogi ang kanyang pagbabago. Nakita niya si Mantis Koon sa sahig na sinusubukang bulihin si Butterfly Koon, kaya sinuntok niya si Mantis Koon hanggang mamatay. Naiintindihan ni Im Seogi na ang kapangyarihan ay para sa mga mahihina. Kinabukasan, habang nakahiga sa sahig, parang walang buhay si Kim Jin-woo dahil sinira ng mga gagong iyon ang kanilang pangako at binuli na naman siya. Hindi maiwasan ni Im Seogi na humanga, ang galing ni Jin Koon. Ang pagtatago ng iyong lakas at pagpayag na ibuli ka ng lahat, ito ba ang paraan ng pagsasanay ng isang tunay na lalaki? Ayaw magpatalo ni Im Seogi kay Jin Koon. Bilang isang dalubhasa sa pambubuli, hayagan siyang nagsusulat ng kanyang nobela upang akitin ang pambubuli, ngunit si Simpson, na araw-araw siyang binubuli noon, ay nagpapabaya at natutulog. Sa totoo lang, tuliro ang isip ni Simpson sa sandaling ito. Natalo ni Kim Jo at Im Seogi, wala na siyang trabaho ngayon. Nagsisimula ng matakot si Simpson na maging isang nasa ilalim, ngunit may tumapik sa kanyang likod. Si Im Seogi pala, aktibong hinihiling kay Simpson na ibuli siya. Nang biglang mailagay sa alanganin, wala nang nagawa si Simpson, kundi ilabas siya para ibuli habang pinagpapawisan ang buong ulo. At ganoon lang, nalutas ang unang trahedya sa buhay. Ngunit pinaalalahanan ng totoong Kim Jong-un ang Jang Eun-chul sa loob ng kanyang katawan. Sa susunod hindi na magiging ganito kadali dahil unti-unting nagbabago ang kasaysayan. Aktibong nagtanong si Park Dae-vin kung okay lang si Kim Jong-un. Naguguluhan si Kim Jong-un. Magiging wildcard kaya ang babaeng ito. Nang gabing iyon, nakisama si Park Dae-vin sa grupo ng mga takas sa Gangdong. Naramdaman niyang nakakainis ang kanyang mga magulang, kaya tumakas siya sa bahay. May isang lalaking naggangalang Woo Pan-sok na patuloy na nanggugulo sa kanya. Binalaan ng mga miyembro ng Runaway Crew si Park Dae-vin na mag-ingat. Ginagamit ng lalaking iyon ang dahas para kalagkarin ang mga babae para uminom. Inanyayahan ni Bobby mula sa Gangdong Runaway Crew si Park Dae-vin na sumali sa kanilang organisasyon. Pero ayaw ni Park Dae-vin na matulog kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Patuloy na sinasabi ni Bobby kung gaano kalaya ang buhay pagkatapos tumakas. At kapag sumali na si Park Dae-vin sa grupo, hindi na maglalakas loob si Woo Pan-sok na galawin siya. Pero pagkatapos pag-isipan, tinanggihan pa rin ni Park Dae-vin ang kanilang pag-aalala. Pagkaalis niya, galit na nagmura si Bobby. Pesteng babae. Ang hirap. Ang orihinal niyang plano ay lasingin si Park Dae-vin at pagkatapos ay maglaro ng magkasama. Ngunit sapat ang talino ni Park Dae-vin para hindi basta-basta magtiwala sa iba. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Bobby. Lihim niyang susundan si Park Dae-vin dahil walang matutulugan si Park Dae-vin. Una, pinalayas siya sa Easy Cave dahil menor de edad, tapos pinalaya sa Coin Karaoke dahil hindi nagbayad, at sa huli pinalaya sa McDonald's na magsasara na. Pinanghinaan ng loob, gusto nang umuwi ni Park Dae-vin, ngunit mangangahulugan iyon na mabubugbog siya ng husto ng kanyang mga magulang. At sa paanuman, alam ni Woo Pan-seok ang kanyang kinaroroonan at patuloy na nagpapadala ng mga mensaheng panggugulo. Ang unti-unting lumalamig na panahon ay nagparamdam ng sakit kay Park Dae-vin. Biglang lumitaw ang mga taga-Runaway Crew, nagtatanong kung masama ang pakiramdam niya. Mabait na sinabi ni Bobby, hindi pwede to. Sumama ka muna sa amin. Papayag na sana si Park Dae-vin dahil masama ang pakiramdam niya nang biglang may magaspang na boses na lumitaw, nagtatanong kung anong ginagawa niya rito. Tinanong ni Jang On-chul si Park Dae-vin kung bakit kasama niya ang mga takas na tangang ito. Nakilala siya ng Runaway Crew, si Jang On-chul mula sa Gangdong High School. Naiintindihan nila na kahit magsama-sama silang tatlo,
hindi nila matatalo si Jang Onchul, at si Jang Onchul, walang kibo, ay sinampal si Bobby. Sinabi niya kay Bobby na kung hindi siya masaya, dalhin ang amo ng kanilang tinatawag na human skin. Tuwang-tuwa si Park Dae-bin. Ang astig tignan ni Jang Onchul kapag nanununtok siya ng tao. Pinaalalahanan siya ni Jang An-cheol na kilala ang mga lalaking iyon sa paglalasing ng mga babae at pagsasamantala sa kanila. Kasabay nito, nakita ni Kim Jong-un na palihim na sumusunod kay Jang An-cheol ang eksena at nagsimulang bumalik ang mga alaala. Naaalala niya na tumakas si Park Dae-bin sa bahay matapos makipag-away sa kanyang mga magulang. Dahil sa mga payat na binti na iyon, gustong magpakawala ng sipa sa binti ni Kim Jong-un. Nakakagulat din ang kapayatan ng kanyang katawan dahil sa palaging pagkain ng carbs. Sa oras na ito, patuloy na nagmamakaawa si Park Dae-bin kay Jang An-cheol na payagan siyang manatili ng isang gabi. Dahil sa sobrang inis, pumayag na rin si Jang An-cheol na patulugin siya sa banyo. Isang mapanganib na tao si Park Dae-bin, ngunit sa kabutihang palad, walang interes ang high school na si Jang An-cheol sa mga nilalang na tinatawag na babae. Ang mga taong tumakas na crew ay hindi rin maaaring makipag-ugnayan sa desentralisadong balat ng tao para sa paghihiganti. Nang makitang tumutugma ang lahat sa alaala, nakahinga ng maluwag si Kim Ji-nu. Kung gayon, dapat na siyang umuwi. Habang sinusundan si Jang Yun-chul, tila may nakita si Park Dae-bin. Pagkaraan ng isang oras, pagbukas ng pinto, natulala si Kim Ji-nu. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nahanap pala talaga ni Park Dae-bin ang lugar. Tinanong niya si Kim Jin-woo kung pwede siyang makituloy ng isang gabi. Noong unang araw na pumasok si Jang Yun-chul sa katawan ni Kim Jin-woo, nagtanong siya sa maraming tao para mahanap ang daan pauwi. Hindi niya alam kung paano makikisalamuha nang hindi natutuklasang may kakaiba sa kanya. Napakaganda ng relasyon ng pamilya ni Kim Jin-woo, sobrang ganda. Si Kim Jo, na binubuli sa eskwela, ay palaging umaarteng ayos lang sa bahay para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw ng ganito na walang anumang kakaibang nangyayari. Ngunit hindi alam ni Kim Jo kung ano na ang sitwasyon ngayon. Narinig pa ni Park Dae-bin na hinalikan niya ang kanyang ama. Nabago na ang kasaysayan. Pinaalalahanan ng totoong Kim Jo si Jang Yun-chul na mag-ingat. Kung patuloy na magbabago ang maliliit na pangyayari sa kasaysayan, sa huli, magbabago ang buong kasaysayan. Hindi pa rin maintindihan ni Kim Jin-woo kung bakit pumunta rito si Park Dae-bin. Sa pagkakaalala niya, dapat ay natutulog si Park Dae-bin sa kanyang sagradong bench press chair sa araw na ito. Kahit gustong sabihin ni Jang Yun-chul kay Park Dae-bin na umuwi na, tila takot itong lumabas. Kalaunan, nalaman din ni Jang An-cheol ang dahilan dahil nagbabantay pa rin sa baba ang mga miyembro ng Runaway Crew. Dahil gustong mapaalis agad ang nakakainis na si Park Dae-bin, itinaboy ni Jang An-cheol ang mga taong iyon dahil nagtanong pa si Park Dae-bin ng isang tangang tanong kung paanong ang 250 kg na barbell plate ay katumbas ng 120 kilo. Pero nahulog din ang loob ni Park Dae-bin kay Jang On-chul dahil dito. Nangangahulugan ito na malapit nang magbago muli ang kasaysayan. Sa kabilang banda, nalaman din ni Woo-pon na tinatawag ang sarili na gangdong romantic na humiwalay si Park Dae-bin kay Jang On-chul. Lumalabas na ang mga miyembro ng Runaway Crew ay pinadala niya para akitin si Park Dae-bin. Dahil wala si Jang Yun-chul mayon, naglakas loob si Woo-pon Seok na kumilos ng personal. Hindi inaasahan ni Park Dae-bin na ganito kaordinaryo ang kwarto ng isang lalaki. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Kim Ji-woo ay sobrang delikado pa rin pala. Ang pagiging mag-isa sa isang kwarto kasama ang isang babae ay lumilikha ng isang napakailang na kapaligiran. Ang dating si Jang Yun-chul ay isang inosenteng lalaki na puro sports lang ang alam, pero ang siya sa hinaharap ay isang 22 taong gulang na lalaking mainit ang dugo. Sinabihan ni Kim Jin-woo si Park Dae-bin na huwag humiga ng ganyan. Nagreklamo si Park Dae-bin, ikaw na hamak. Bakit ka ba nakikialam dito? Natatakot ka bang kainin kita? Plano ni Kim Jin-woo na tumakas habang kaya pa niyang kontrolin ang sarili, pero nagdala ng prutas ang nanay niya sa sandaling iyon. Nang makita ang kakaibang eksena sa kwarto, nagulat na nagtanong ang nanay, Jin-woo, anong ginagawa mo kanina? Akala ko may narinig akong boses ng babae. Napagtanto ni Kim Jin-woo na maaaring mabunyag ang lahat dahil dito. May ginagawa si Park Dae-bin na nagpapakilabot sa kanya. Nang akmang mag-usi sa pa ang nanay niya, nagpa siya si Jang An-chul na sumugal na. Tutal, hindi naman ito ang tunay niyang katawan. Sinigawan niya ang nanay niya, nanood lang ako ng adult video. Agad na tumalikod at umalis ang nanay niya, bagamat sinabi niya kay Kim Jin-woo na sapat na siguro ang 4 na tissue. Ang totoong Kim Jin-woo na nanonood sa gilid ay halos mamatay sa hiya. Pagkaalis ng nanay niya, humingi ng paumanhin si Kim Jin-woo kay Park Dae-bin, pero iniisip pa rin itong isa siyang ganap na manyak. Dahil nakonsensya, nagpa siya si Kim Jin-woo na palalayasin niya si Park Dae-bin kinaumagahan. Pagkatapos, pakiramdam niya ay mababaliw na siya dahil kumikilos si Park Dae-bin na parang walang utak sa paligid niya na walang kahit katiting na pag-ingat. Nakatulog siya at humarap ang katawan niya kay Kim Jin-woo, bumubulong ng kung ano tungkol sa pagbibigay sa kanya ng manika. Dahil sa pisikal na pagdikit, bumilis ang tibok ng puso ni Kim Jin-woo.
Bigla siyang nakapansin ng lamok kay Park Dae-bin, at ang mga lamok ay maaaring magdala ng encephalitis. Kailangang tulungan siya ni Kim Jin-woo na alisin ang mapanganib na sitwasyon, pero biglang nagising si Park Dae-bin at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Utal-utal na nagsalita si Kim Jin-woo, hindi alam ang sasabihin. Nagpasalamat si Park Dae-bin sa pagpapatuloy sa kanya, at alanganing tinanong ni Kim Jin-woo kung bakit siya tumakas sa bahay, pero ayaw lang daw ni Park Dae-bin na mag-isa. Tinanong ni Kim Jin-woo kung bakit hindi na lang siya pumunta sa lugar ni Jang Eun-chul dahil mas maganda doon. Naramdaman ni Park Dae-bin na wala siyang magawa dito. Wala bang naintindihan ang hamak na ito? Nang makitang hindi pa rin maintindihan ni Kim Jin-woo, nagpasya na lang si Park Dae-bin na matulog. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy na nag-vibrate ang kanyang telepono. Dahil hindi makatulog, kinuha ito ni Kim Jin-woo at tiningnan. May isang lalaking nagngangalang Woo Pon-seok na nanggugulo kay Park Dae-bin, desperadong sinusubukang alamin ang kanyang lokasyon. Gumawa ng desisyon si Kim Jin-woo noon din. Hindi nagtagal, dumating ang mga miyembro ng Runaway Crew sa parke kung saan daw pumayag si Park Dae-bin na makipagkita. Batay sa kanyang mga alaala mula sa hinaharap, alam ni Jang Eun-chul na sa pangyayaring ito, itinaboy ng kanyang dating sarili ang Runaway Crew. Galit na tanong ni Bobby, sino ka ba talaga? Ang dumating ay, syempre, si Pinkwood, na sinusubukang ibalik ang kasaysayan sa orihinal nitong landas. Inulit niya ang mga salitang sinabi ng kanyang dating sarili sa orihinal na timeline, pero hindi pa napagtatanto ni Jang Eun-chul na ang mga ginagawa niyang ito para ibalik ang kasaysayan ay magdudulot ng mas malalaking alon. Hinamon ni Woo Pon-seok ang nanggugulong Pinkwood. Gusto mo bang tamaan ng dumbbell? Napagtanto ni Kim Juno na may 5 kalaban sa pagkakataong ito. Kung alam lang niya, hindi na sana siya pumunta. Tutal, hirap na ang hamak na katawan na ito na labanan kahit isang kalaban lang. Dagdag pa, isa sa mga kalaban ay isang maskuladong baboy tulad ni Woo Pan-seok, isa sa ilang taong sinampal ni Jang Eun-chul na may magandang dahilan. Naiintindihan ni Kim Jin-woo na laban sa isang taong may magandang pangangatawan at malakas, ang hamak na katawan na ito ay mananalo lamang sa pamamagitan ng patagong pag-atake. Matagumpay na tumama ang kanyang suntok, pero hindi man lang natinag si Woo Pon-seok. Binuhat niya si Pinkwood at nagtanong, mag-isa ka lang. Pero hindi nag-iisang dumating si Kim Jin-woo. Isang nakakakilabot na boses ang nagsimulang bumigkas ng isang spell. Nagliliwanag ang dulo ng baril. Naghahanda ang gatilyo upang humatol. Pumasok si Im Seol-gi mula sa slide at sumubsob sa lupa. Siya ang backup ni Kim Jin-woo. Pagkatapos talunin si Simpson, nag-level up si Im Seol-gi sa level 2. Nahihilig siya sa mga bagay na pangmilitar kamakailan, kaya binago niya ang kanyang estilo. Patuloy siyang sinasanay ni Kim Jin-woo para masiguradong hindi siya mabubuli hanggang sa mag-drop out. Sinabihan na niya si Im Seol-gi na kung hihingi siya ng tulong, pumunta agad na handa. Pero walang mahanap na mas karangkasya si Im Seol-gi. Nag-aalala si Kim Jin-woo na kung maaalala ng Runaway Crew ang kanyang mukha, magkakaproblema. Ngumisi si Woo Pan-seok. Anong ginagawa ng dalawang baliw na to? Inutusan niya ang kanyang mga alipors na umatake. Agad na humingi ng utos si Im Seol-gi mula sa commander. Pakiasikaso silang lahat. At si Kim Jin-woo mismo ay tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Si Im Seol-gi ay napigilan ng isang tao lang. Nagtataka si Woo Pan-seok kung nagpunta ba yung lalaking naka-pink na hood para magpatawa. Seryoso ba niyang iniwan ang kaibigan niya? Pero agad napansin ni Woo Pan-seok na may mali. Ito ang stratehiya ni Kim Jo. Sa pag-akit sa mga kalaban sa isang makitid na lugar, pinipilit niya silang sumugod ng paisa-isa. Napagtanto ni Woo Pan-seok na kahit mukhang mahina si Pink Hood, isa talaga siyang magaling na street fighter. Hinihiling niyang malaman kung saanggang kabilang si Kim Jin-woo. Kahit na mukhang may training sa boxing si Kim Jin-woo, isa lang siyang mahina sa paningin ni Woo Pan-seok. Malamig na sumagot si Kim Jin-woo, masyado kang kampante sa pangangatawan mo. Ipagpatuloy mo yan at mamamatay ka balang araw. Ginamit ni Kim Jin-woo ang isang collar choke mula sa Brazilian Jiu-Jitsu na mahigpit na ikinulong si Woo Pan-seok. Ito ay isang teknike kung saan ipinapasok mo ang iyong braso, hinahawakan ang kwelyo ng kalaban, at sinasakal ang carotid artery hanggang sa sila ay himatayin. Kahit gamit ang katawang basahan na ito, nananatiling mabagsik ang lakas ni Jang Angel. Gayunpaman, si Woo Pan-seok ay hindi naman talaga ganoon kadaling kalaban. Madali lang silang napatumba dahil minaliit nila si Kim Jin-woo. Biglang naalala ni Kim Jin-woo, may 5 tao sa kabuuan, kaya dapat may isa pang natitira. Mukhang pagod na ang lalaking lumalaban kay Im Seol-gi dahil sinasalo ni Im Seol-gi ang lahat ng kanyang atake. Habang pinapanood siyang patumbahin ang kalaban sa isang suntok, namangha si Kim Ji-inu na nalampasan na ng estudyante ang kanyang guro. Matapos malutas ang maliit na insidenteng ito, nag-level up ulit si Im Seol-gi. Umaasa na lang si Kim Ji-inu na hindi na magkakaroon ng problema ang kasaysayan. Gusto nang nag-level up na si Im Seol-gi na baguhin ulit ang kanyang estilo. Pagkatapos nyon, masunuring humingi ng tawad si Woo Pon-seok kay Park Da-bin sa pamamagitan ng text. Binasa ni Park Da-bin ang mensahe na litong-lito. Nagtataka kung ano ang nangyari kagabi, dumaan si Kim Jin-woo at tinanong kung anong ginagawa niya.
Tinanong ni Park Dae ang basahan kung may pinuntahan ba siya kahapon dahil wala siya roon paggising niya. Hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa mga nangyari kagabi. Sinabi lang ni Kim Ji-noo sa kanya na kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang tumigil sa paglalaya sa bahay. Namula si Park Da-vin at sumang-ayon. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, napagtanto ni Kim Ji-noo na ang pagpigil sa mga pangyayaring ito ay nangangailangan ng lakas. Kailangan niyang simulan ang pagsasanay sa katawang ito. Samantala, tinatanong si Woo Pan-suk dahil narinig ni Jang An-chul na nag-imbestiga kay Pink Hood sa panahong ito na nabugbog siya ng lalaking iyon. Tapat na ikinuwento ni Woo Pan-seok ang buong nangyari. May nag-alok kay Jang An-chul ng sigarilyo at nagtanong kung sino si Pink Hood. Pero tumigil na sa paninigarilyo si Jang An-chul dahil gusto niyang magsimulang mag-ehersisyo ng seryoso. Naging interesado rin kay Pink Hood ang taong nag-aalok ng sigarilyo. Siya si Gu Sang-min, kasalukuyang nakalib sa Gangdong High School. Sa mata ng totoong Kim Jo-noo, mas mapanganib siyang tao kaysa kay Jang An-chul, at siya rin ang pangunahing tauhan sa pangalawang trahedya sa buhay.